asra ako. Okay lang yan. Hindi yan okay, kaasra. Kaya nga ako talaga, binigyan din namin ng pagpapakilala that you are talagang invited and we are thankful that you are here today. At huwag mong guluhin. Tapos magsasalita ka na naman, tapos sasabi mo, ay wag na, baka bawal. Huwag na umpisa ng kwento. Nag-intro ka, tapos bibitinin mo ang tao. Okay. Okay, ano nga pala yun? Maraming sources of oil sa karating bansa natin. It's the matter of dealing with them, di ba? Kung paano tayo. Pero alam nyo, ang problema kasi, yung ating presidente hindi na rin pinapaniwalaan ng mga leader sa ibang bansa. Sabi na, presidente ng ano yan? Presidente ng Pilipinas. Ano pangalan? Bongbong Marcos. Kasi yung salita niya ngayon, iba na bukas. How will you trust a leader who makes his statements today, iba na tomorrow? Ito na lang example sa foreign policy. Di ba ang nagsiset, ito, langis naman ito, related pa rin. Di ba ang nagsiset ng foreign policy, alam naman natin lahat yan, ang presidente. The president is the architect of the country's foreign policy. Okay? Na, lumabas ang relasyon daw natin sa China ay nire-reset. Yun ang words ng Malacanang. Reset. Meron daw high-level na delegasyon ng DFA na pumunta sa China with the end in view of patching things up para makakuha tayo ng langis sa China. Actually, hindi langis Wala po tayong kinukuhang langis sa China. Refined na po yung ini-import natin. Tama ba ako? Refined na kasi wala namang pinapadalang langis ang China sa atin. Refined na, ready to use. The next day, nagsalita yung isang Commodore ng Navy na spokesman sa West Philippine Sea. Hindi si Tariela, yung taga-Sarat, Ilocos Norte. Hindi po yun. Sinabi, hindi daw dapat pagkatiwalaan ng China. Kasi iba daw ang sinasabi, iba yung ginagawa, unreliable. Paano mo magka-re-reset yung relasyon sa China? Here we are sending a high-level delegation to Guangzhou para to patch things up, makakuha ng supply. Ito yung isang militar na hindi naman niya trabaho yun. Commander-in-chief niya presidente. Sinasabing walang kwentang kausap ang China, hindi dapat maniwalaan. Paano tayo magkakaroon ng good relations kung iba-iba sinasabi? Di ba? Yun Walang walang cohesiveness yun. That's the word I was looking for. How can a mere Commodore na commander-in-chief niya yung presidente, na yung presidente nagpadala through DFA, yung official channel ng diplomatic relations natin sa China, sinasabotahin niya. Sinasabi niya yung pinapakausap ng presidente, walang kwenta. O paano matutuwa sa atin ng China? Bago mag-arrest tayo na mag-arresto nito, sinasabi natin, espiya ng China. When you arrest someone and say na espiya ka ng isang bansa na may diplomatic relations tayo, parang sinasabi mong hindi mapagkakatiwalaan yung bansang yan, nag-i-espiya rito. Sampal yan sa isang bansa. Pag sinabi mong meron dito nag-i-espiya for China, mabigat yun. So, paano ka bibigyan ngayon ng langis ng China? Sinisiraan mo, di ba? Pero ang galing nilang gumawa ng kwento talaga, no? Maya-maya may issue. Bakit di natin pag-usapan muli at balik-balikan ang ating pinakapaboritong usapin na dapat natin tutukan, ang flood control. Ayun, oo. But anyway, moving forward. Diversionary tactic nila yan Sa totoo lang magtaka ka, bakit may ganyan? Maya-maya may pinatay. Pati buhay niya yun kasama sa pag-divert ng mga topic. So doon tayo pupunta. Ganyan-ganyan. Nung dating administrasyon, di ka pwede. Nandun tayo that we thought that magkakaroon talaga ng comparison. Pero nawawala si Brad. Nawawala din si Presidente. May nabuhay! Alam mo, Easter nga Easter nga. Easter nga alam mo sa totoo lang ito kapag si Atty. Topacio kasama ko, kinakabahan talaga ako. Ako Baka damputin na tatagyakas. nag-iingat talaga ako. Kailangan may matirang isa daan sa akin. Okay lang kayo po, sila po dalawa. Ako po kasi ang magdadala po ng pagkain sa loob. Basta hindi kami uulit ng ulam, ha? Ako bahala sa inyo. Huwag na ninyo ako Kasi yung
keso, dalan mo ko yung keso gawa mo. Pandesal na mainit. Ito Kasa, o kaya sa dalawa po nating mga kasamahan ngayon, no? Sa inyo pong mga assessment, alin po ang pinakamalakas na argumento at sa inyo pong pag-assess din, ano naman po yung pinakamahinang punto? Yung sa usapin natin ngayon. O, sige. Sa defense kahapon nung ano. Balik natin sa Ikaw, kasi ikaw yung abogado. Yung kasama ko, nag-iiba-iba ang topic eh. Para sa akin, wala eh. Walang mahinang argumento. Lahat Hindi ng kami argumento nag-iisip malakas. dito eh. At kaya nga nag-agree yung mga amicus curiae. Usually, ako, may mga na-argue na ako sa Supreme Court. Modesty aside, naka-anim na panalo na ako sa Supreme Court on doctrinal issues. May mga amicus curiae nagsasabi ganito, yung isa nagsasabi naman ganon. Tulad nung sa yung mga amicus briefs doon sa yung kung may karapatan ang Secretary of Justice na mag-issue ng HDO, yung Arroyo versus the Secretary of Justice na sinabing wala. Merong pros and cons. Dito lahat ng amicus curiae, lahat ng mga resource person sinabi, mali yung ginawa, walang nagsabing tama. At magagaling na mga tao, si Solita Consod, Butch Abad, former SP Franklin Drilon, at saka may isa pa nakalimutan ko yung isa eh, kasi medyo background tong pinapakinggan. Pero wala nagsabi ng amicus curiae na tama, kaya nai-imagine ko lang kasi walang video yung streaming yan, di ba? Audio Walang lang. audio lang. Tsaka, Oo. napansin mo yung natatameme at mahabang panahon na hindi makapagsalita si Berberabe. Yun nga, Because nai-imagine ko yung pawis. Siguro bumubula yung singit ni Berberabe kahapon, no? Kasi wala Bumubula. wala Baka hindi pa nakabanlaw, nagmadaling pumunta sa korte, may sabon-sabon pa. Di ba? Wala siya. Nai-imagine ko yung pawis niya eh. O, yung sa kanya, bumubula ang singit. Baka yung mga nag-uutos, bumubula na yung bibig. Yun yung ano na, how do you defend? Gagalit si TCO sa'yo niya. Di ba? How do you defend something wrong? Ikaw, attorney, di ba? How do you defend something wrong? Mahuhuli ka talaga. Alam mo, Kaasa, tulad ng lagi nating paninindigan, kahit dito po sa kapiyan, pag inumpisahan mong mali ang isang bagay, ang kapal naman ng mukha mo, mag-expect ka maging tama sa huli. Wala na ang ending yan. Pag mali ang umpisa mo, siguraduhin mo, sabog-sabog ka sa ending. And it will happen because God is with us. God is good all the time. Okay, tuloy-tuloy na. Nagiging mainit na. Pinagpapawisan ako. Mamaya, naka-sleeveless na ako. Kaya ako nag-jacket dahil na malamig. Pag ito pala kasama mo, papawisan ka talaga. Kaya ako butas-butas para hindi ka Oo pagpawisan. nga. Pero alam mo, sa susunod, dapat kayo, guest ko, magdadala ako ng brake fluid. Yun ang unang papainan namin. Yan yung ilagay dito, brake fluid. Huwag na tayo maganyan-ganyan. Anyway, moving forward again, Castra and Attorney Topacio. Sa tingin po ba ninyo, may indikasyon na ba kung saan mapunta talaga ang desisyon ng korte? Bawal tayo magsalita dyan. Ay, bakit Lalo na ako, abogado. Hindi, kaya doon na, abogado yan. We do Sa not judice, preempt. sa Opo, judice. Baka huwag ka judice. magsalita. Ikaw, hindi ka abogado, magsalita ka. Sige, hindi ako. Hindi ka malalari ka doon. Oo. Saan patutungo? Patutungo ito sa criminal case na pinail nila Attorney Topacio. Kasi sigurado ako, pag lumabas ang mga saro na sinabi na, makikita lahat kung saan dinala at paano napunta at nagastos ang mga pera na particularly the unprogrammed fund. Yan, hindi yan di umano at hindi yan CTTO. Nanggaling mismo yan sa bibig ng ating pong invited guest. Ito, very briefly lang para mabigyan natin ng pagkakataon ng susunod na tanong Ito. Judicial restraint versus activism. Dapat bang makialam ang Korte Suprema sa budget? Ayan. Attorney, Hindi sa dapat, kundi katungkulan ng judiciary. responsibilidad. Oo, under the expanded judicial power na iginawad ng bagong konstitusyon, which was done by the Constitutional Commission, yung 50 persons, in response to the usual refuge taken by the Supreme Court under the 73 Constitution na political question, we have to exercise judicial restraint, etc.
Kaya nga po pinalawak. So it becomes not only a power but the duty of the Supreme Court to step in whenever on the part of any department of government there is grave abuse of discretion. Yun. Iba pa to dun sa Rule 65, the grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Iba pa po yun na judicial na grave abuse. Ito, grave abuse of any of the powers ng any department or agency or instrumentality or subdivision thereof. So, hindi po yan judicial activism kung nakialam ang korte. That is by virtue of its expanded judicial powers under the 87 Constitution. Yan po ang in-invoke na poder ng ating Korte Suprema noong nagdesisyon po sila na gawing void yung unang impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Yun! Ang galing! Sa totoo lang, no? Ang ganda ng ating topic. Lahat tayo, kahit na hindi tayo mga matataas ang pinagkukunan tulad ng ating buting ka-Ferdy, no? At ka-Astra, nakita mo lahat ng Pilipino sukdulan ang pagnanais na matuto at maintindihan talaga. Ang gagaling pang maggamit ng mga terminong malalalim niya para hindi maintindihan ng Pilipino. Eh, ang kala naman nila, bakit? AI ngayon. Ganun kagad yan, lalo na mga vlogger. Alam mo yan, talaga yung pala ibig sabihin yun, ha? Munti na tayo matanso. Parang yan, pag may nag-a-apply sa atin na mga kasambahay, pagkabutol din yung amo, ganito. O ano, magtatrabaho ka, dito, kailangan namin kasambahay. Upo, tanggapin niyo po ako. Tapos sabi niya, ano po ang aking sweldo? Ito, 30 dias kada buwan, libre chibog, walang kain. Parang ganyan ang ginagawa sa atin. Ganyan tayo tinatarantado. At ngayon naman po, pumunta naman po tayo sa usaping governance at saka accountability. At ngayon, tingnan natin ang epekto nito sa pamamahala. Kasi this is very, very important topic. Kastra, para sa iyo ito. Ito, wala kang diyo, manod si TTO. Galing mismo sa iyo. Dapat si Sagot, Sagot. ayan na. Pagandaan na ninyo magiging statement. Makikita niyo yung galing ni Kaasa kung bakit nagigil sa kanya yung mga yan. Kasa kung may bahagi ng GAA na ideklarang unconstitutional, ano ang immediate attack sa program? Ano ang immediate attack? Ang immediate na pangangailangan natin, nasa state of energy emergency tayo. So, pag dineklara na unconstitutional, dapat ibalik nila lahat ng Yun. mga, yung Oo. mga pondo na ginamit nila which is considered unconstitutional. Tama, Attorney Topacio, di ba? Kasi tayo, speaking of COA, disallowance. Ito kasi proseso ito, di ba? Si COA pag nagsabing disallowed, kasi ako ay experience sa disallowance. Alam niyo kung magkano yung disallowance? Hindi porket ibig sabihin may disallowance, may corruption ha. Disallowance ko was around 400 pesos. Na-disallow ako dahil nag-change ako ng flight from Cagayan de Oro to Manila. Kasi I was a speaker sa Marawi City for a graduation. Sabi sa akin ng mga ma'am, hindi maganda na gabi ka na bumiyahe. So, nag-change ako ng flight. Kung disallowed my change of flight, which is supposed to be security reason ko yun na nag-change ako ng flight. So, pag sinabing disallowed at sinabi ng COA disallowed ka, babayaran mo, ibalik mo sa treasury yung pera na dinis-allow sa'yo. Now, talking of the GAA, pag sinabi na unconstitutional itong mga ginastos nyo, responsibilidad ng mga gumastos ng yun na ibalik yung pera nyo. Dapat ibalik nila yun sa ating Alam nyo ba kung ilang mga eskwelahan ang pwedeng maipatayo doon sa mga perang nawaldas? Alam niyo ba kung ilan ang dapat na mga kababayan natin na hindi naghihirap, walang pambayad sa hospital? Sobrang mahal ngayon, magpa-hospital. Ako, na-experience ko kasi recently meron akong naging pasyente, ang mahal. And ang hirap humingi ngayon sa national government ng assistance kasi parang wala na nga. Paano ba ito? Di ba even the Malasakit Center ay binawasan ng pondo. Pero lumaki yung program funds.
dapat ibalik sa taong bayan at dapat ako I am hoping really that Supreme Court will ito yung panalangin ko na i-demand ng Supreme Court na ibalik nila yung pondo. Dapat lang. Kasi alam mo kung bakit, di ba nag-i-administrador ako ng isang lugar for almost 2 years. Maniwala kayong nakita ko nung chinek ko yung kanilang sa COA. Laging may disallowance. Inayos na namin, may disallowance. Alam mo kung magkano? Mas mataas kaysa sa iyo, 150. Kaya sinabi ko, alam mo, hindi natin ito 100% na malinis eh. Bakit? Bayaran ninyo yung mga yan. Sabi ko, hindi, talagang may disallowance lagi yan kasi kailangan mag-000 yan. Malinis. Kaya huwag kayo masyadong maiskandalo pag nakita nyo na may disallowance yung mga bawat ahensya. Alamin ninyo kung ano. We're talking about billions of pesos and trillions eh. Pwede ka rin magkaroon ng ganyan ng 150 pesos o 1 peso and 50 cents. 17 billion. Sabihin ko sa inyo hindi natin alam kaya na-iskandalo tayo doon sa binato nila kay BP. Kasi, ngayon, sumagot ang COA na clear. Bakit yun? Hindi nila gawing issue na malinis ang OBP. Diba? Bakit di nyo kalkalin ngayon nung hindi na siya yung namumuno? Tingnan lang natin kung wala silang makita. Ngayon, pag walang makita, dahil hindi nila talagang tinignan o hindi nila ginawang issue because hindi kasi BP sa akin. Diba? Hindi kalaban. Hindi kalaban. Anyway, going back to the GAA, ano yung sinasabi mo? Ito muna. Sorry. Ito muna, attorney. Anyway, yung sa GAA, dineklara na lang na unconstitutional at nagkaroon ng paglalatag si Kaasya, which is, I agree. Attorney Kaasya, ano ba yung nakikita niyo dapat gawin ng Kongreso? Itong Kongreso masyadong powerful eh. Kaya sa nakikita nilang nangyayari ngayon, at pagpapatuloy nila yung pagkakampi-kampi dahil lahat nga daw parang di umano, nakamahirap na at CTTO na nagkakampi-kampi. Pero ano ba ang dapat gawin ng Kongreso para maiwasan ito sa hinaharap? Congress in itself is not corrupt. It's the people that composes it. It's the character of the people that's in it. Ako, I am hoping that we will elect a breed of congressmen, senators, yung hindi pa corrupted yung puso, yung hindi, alam nyo, sabi ko nga sa'yo, 20 years na ako sa ngayon lang ako nakakita ng kongreso na ganito. Grabe. Di ba? Napakataas ng dignidad, hindi mafia ang kongreso dati. Dito parang tingnan mo, there's only one political party that's fighting against corruption right now. Hindi naman one kasi may mga maliliit, pero major political party that's fighting, and that's PDP. Sabi ni Tatay Digong noon na pagkapanalo ni PDP will be the fiscalizer. And this is the strength of our party. We have always been for 44 years. PDP has always been a fiscalizer, no? Bakit nagsipagwalaan lahat ng ating mga kapartido Kasi sumakay at lumipat sa ibang and this is why bakit gusto natin ng pagbabago, maging federal, maging parliament ang Pilipinas. Pero sa tamang leadership sa tamang leadership, because you are going to hindi completely eradicate but minimize the chances of corruption. And dito sa ano ba ang dapat gawin ng Kongreso? It's not Kongreso that has to do something. It's the people in Congress that has to have a change of heart. Magbago ng puso, mahalin ang bansa, mahalin ang Pilipino, hindi mahalin ang maleta. Tama. Ay, tama ka. Kasa, isang sundot pa para magkaalaman. Paano mapapalakas ang transparency sa budget process? Isang online discussion, 'di ba? Dapat naka-online lahat ng para ang mga taong bayan ay nakikita nila yung ng process ng budget at matuto na
rin ang taong bayan. Kasi, oo, tandaan nyo, even the small committees, dapat naka-live at Wala namang basis yun eh. Hindi nga, tapos bigla silang nagkaroon ng small committee, di May ba? naniwala ka naka-live. Kasi nga, pag live, transparent daw. Maya-maya, biglang mawawala. Walang the sounds. Nawawala ng Nawawala yung sound. sounds. Nawawala Ito yung pag sound. hindi, nung isang araw, nag-blur pa. Pero alam niyo, yung transparency in the budget process, maraming pwedeng kuhanan ng example ng mga ibang bansa, no? Kung paano nila ginagawa. Pero yun na nga, in the 1987 Constitution, sobrang laki ng power of the purse. And yung mga guardians of the purse supposed to be ay nakisawsaw doon sa power of the purse. Ang hirap na pag ang number mo, puro first, no? Oo, Sa diba? buong Pilipinas. Yung ano yung mga purse, mga ano nila, di ba? Alam mo yung first natin, ang spelling nila, di ba, ang power of the first is F-I-R-S-T. Ngayon, power of the first, P-U-R-S-E. Kasama mo si Pars Lady dyan. Ito para sa inyong dalawa. Tatanungin ko kayo. May pananagutan ba? At sa tingin ninyo, kasama na rin silang lahat. Sinong dapat managot? I give the honor to Lahat ng mapapatunayan. Nag-akyat ito ng kaso eh. Lahat ng mapapatunayan nakipag-connive at collude at conspire na magkaroon tong insertion. Walang pipiliin. Kasi grabe ang panlilin lang talaga. Ito hindi insertion pero panlilin lang din to. Just a point Nakalagay sa konstitusyon natin, ang pinakamalaking budget ay edukasyon. Alam natin yan, di ba? Anong ginawa doon sa 24 yata yun na GAA? Kasi gusto nilang lakihan ang DPWH at lumalabas, nung kinompute nila, mas malaki ang DPWH kesa sa Department of Education dahil nga may insertion. Alam niyo pang gagago na ginawa? Yun pong budget ng PMA, Philippine Military Academy, nilagay sa education. Budget ng DND yun. Yung budget ng Philippine National Police Academy, nilagay pa rin sa education para palabasin na malaki ang edukasyon. Budget ng DILG yun. Sino yung Hindi panloloko yun. Yes, sino po yung head ng DND? Di ba? Sige po, di ba? Siguro. Pero ibig sabihin, yung gumawa noon para palabasin na, lamang ng konti, 800 million yata yung education. Inilump nila doon sa education yung PNPA yung PNA. Insertion. Hindi naman doon yun eh. Correct. Creative bookkeeping yun para palabasin lang, mas malaki pa rin ang education. Ulol nyo. DND yan at saka DILG yan eh. Pag tinanggal mo yung PMA, PNPA, mas malaki na DPWH yun. Grabe. Ito yung pagkaloko. Kaya unconstitutional. That's another point. Anong natin dyan? Dapat hashtag karumal-dumal. Ayan. Ito, rapid fire na natin ngayon Talagang barilan na tayo ngayon. Hindi pa ba barilan yung kanina? Hindi ba yun? Knowing you, mag-know mo. Nandadalaw sa inyo. Hindi, yung kanta ng ABBA yan Eto mabilis ang tanong lang po sa inyong dalawa. One sentence, answer lamang. Answer lamang. Kasi ang dami yung mga pasakali eh. Ito na, baril mo baril. Gusto mo yata kami mabaril. Hindi ko gagawin. Okay, at least ako, gusto kong barilan na parapa. Hindi Yeah. pag wala yung tao sa harap, doon ka pa rin ng baril. Oo, tama. You are invited. Yes. Mabilis ang tanong to sa inyong dalawa. One sentence answer lamang. Huwag niyong bibigyan ng kahit anong bula at talabong katalwalo. Number one, may constitution. GA? Definitely yes. Kasunod, pinakamalaking problema sa budget process. Presidente. Insertions. Kasama ng Ang presidente. nakaupong presidente kasi walang mangyayaring insertions kung walang kung alam niya kung anong gagawin. May page ka pa ba na teacher? Ubus na yata yung page mo. Ito, isa pa. Isang reforma na dapat gawin agad.
palitan ng presidente. O kami dadalawin talaga. Umpisa na. I concur. Last one. Ito, last one. Ako, kinakabahan na ako sa inyo. Ano kaya ang paborito yung pagkain para alam ko yung Jollibee lang. Oo, sariling opinion to eh. Ito mas political ba ito o legal? Ito mga usapin, no? Yung GAA is legal. It's a legal question kasi you are you are circumventing the Constitution. Para lang to justify. Pronounce mo yan dun sa best Ayun, friend mo. bayat na. Circumventing. Paano siya pag siya'y nagsalita? So, ikaw po. Hindi, yung insertion ay legal. Yung impeachment, political na political. Yan. Alam mo, sa totoo lang, salamat sa inyong dalawa at paghandaan nyo lahat ng sinabi nyo. Meron pa akong pending na sedition, ha? So, ayan sinasabi ko sa inyo, ngayon naman, dahil napakabuti ninyo, napakabait ninyo, at pinagbigyan nyo kami sa aming imbitasyon, ano ba yung trending na, ay, balita ko, may shades. Shades. Marami akong shades. Gusto mo? Gusto ko kasi yan eh. Fierce at saka parang mafia look. Diba? Eto bibigyan po namin kayo ng tig 30 seconds. Alam ko naman, susundin niya, lalo na to si Atty. Topacio. Para sa inyong final message dito po sa programa because yung mga sinasabi nyo dapat hindi final yan because your stand is a stand ng Pilipino na kailangan po marinig ng kasang katawan. Yun, isang katawan. I'll give you a first, ladies first. Ito naman. Okay. 30 seconds. Ano yung tanong? Wala nang tanong, final message mo. Final message Gusto ko sa mo para programa sila, na uy. ito. Pasabi na As the invited guest of the Kapihan sa PDP Today, nais kong ipabatid sa ating mga kababayan, may tanglaw para sa bansang Pilipinas at ito is Vice President Sara Duterte, the sure next President of the Republic of the Philippines. Ito may timer pa ako, ha? O yan, ha? O, okay. Mga kababayan, sa laki ng mga suliranin na hinaharap ng ating bansa, na kanila pa ang ombudsman, kanilang majority sa House, kanila ang local government, kanila na lahat, police, military, ang natitira na lamang pong power ay ang soberanya ng sambayanang Pilipino. We are the people, we are the government, we are the Constitution. Let's take back our power. Maraming salamat po. Ayan, tumunog na. Sabi ko lang. Sakto, ha? Seconds eh. Maraming salamat. Alam ninyo, mga kasama, mga kabloggers, sa lahat ng ating mga supporters at mga